Okay, kunin po natin ating mga Bible. Buksan niyo po sa John chapter 10. John chapter 10. John chapter 10 verse 16. Pwede po tayong tumayo pag nakita niyo na po. John chapter 10 verse 16. Okay, verse 16, sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. Another sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Ulitin ko po yung second part. Sabi ng Panginoon, and they shall hear my voice, and they shall be one fold and one shepherd. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Diyos, sa masalangit, muli po, Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po muli kami, Panginoon, sa pakikinig na inyong salita. Gabayin niyo po ako, Panginoon, nagbigay niyo po ako ng biyaya. I pray na through your Holy Spirit, kayo po mag-work sa bawat isa. I pray, Panginoon, na kung ano mga po ang mensahe niyo po na naisip parating sa bawat isa, sa akin din po personally, sa bawat isa po sa amin. I pray, Panginoon, na makita namin, Panginoon, ang kahalagahan nito. Dalayan ko po, Panginoon, na kayo pong mamuna. Kayo po, Panginoon, ang kumilos, kayo po magkundi. At dalayan ko po, Panginoon, na muli kung anong po yung mga pangangailangan namin spiritually. Tulungan niyo po kami na makita ito. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na maging bukas ang kanilang kaisipan, bukas ang kanilang mga puso para sa inyong mensahe. Kausapin niyo po kami po yung honor and glory. So I pray. Amen. Pwede na po tayong upo. Marami nagsasabi doon sa may everything rises and fall on leadership. Pero may nagsabi din, everything rises and fall on fellowship. Okay? So, meron tayong good leader, but if there is no good follower, useless, diba? Pero isang bagay na isang bagay na nalagay sa isipan ko is everything rises and fall on fulfillment. Hindi ang commitment, brother, fulfillment. Everything rises and fall on fulfillment. Isa sa pinakamahalagang makita natin sa bawat church, sa bawat organization, mahalaga yung role ng bawat isa. Merong role ang ating pastor, but we have a role as a member, amen? Amen? At kailangan natin i-fulfill yung ating task. Parang sa isang tahanan, hindi magiging maayos ang tahanan kung ang husband hindi niya pinupulpil yung kanyang task as a husband and task as a father. Okay? So, ganun din yung wife. Kung hindi niya ipupulpil yung kanyang duty as a wife sa kanyang husband at yung pagiging mother niya sa kanyang mga children, hindi rin magiging maayos. At ganun din kahit kami maayos na mag-asawa, kung yung mga anak hindi rin sumusunod, hindi rin maayos. So, kailangan yung fulfillment, yung makita natin that we need to fulfill our own assigned tasks. Amen? So, meron tayong task. Isa sa bagay na nakakagambala ngayon, hindi ko alam kung ano yung, actually itong message natin, hindi ko alam kung paano ko ipipreach. Basta meron na lang binigay sa akin na outline ng Panginoon na 3 outline. Then, kanina pa ako nag-iisip, ang hirap gawin ng message. Parang nag-hesitate or something ano. Then finally, na may binigay sa akin yung anak ni Doc Arvin, saka ko lang na-confirm, sabi ko, Lord, this is the message. This is the message. At doon ko na-develop yung message. And I ask God na, I pray na maging open tayo dito, amen? Sino sa inyo nakarinig, no? For the last, ang daming nagkakasakit na pastor. Ang daming nangyayari sa mga kapastoran. Ito lang nasa is, meron si Pastor June Nardo, pag-pray nyo yung kanilang anak si Nea, nasa hospital. Okay, kasi parang may yata ng dengue. Okay, so ganun din yung ating isang Bible college, pumanaw yung kanyang father. Si Brother Daniel, na baka bata pa yung, medyo may bata pa yung kanyang father at the age of 50 plus. 49, wala pang 50. Okay? At isang nakagulat sa atin ay yung pagpanaw din ni Pastor Piles. What do you think, ano kaya message sa atin ng Panginoon na bakit may mga ganito mga pangyayari? Na bakit yung mga taong kinukuha pa is hindi yung nag-backslide, hindi yung
hindi yung nawala sa circulation, hindi nawala yung sa ministry, kundi yung mga nagano. Actually, yung istorya sa kay Pastor Pals kung paano siya nalunod, naramdaman nila, siswimming lang daw sila sa isang mababaw na part ng dagat, at may nararamdaman sila undercurrent na pressure, at parang tinutulak sila papunta doon sa mas malalim. So ang ginawa ni Pastor Pals, tinutulak niya yung mga anak ni Pastor Redentor. So tinutulak niya, at nang meron ng taong tumulong, akala nila okay na, dahil naitulak niya, akala lang daw nila sumisi si Pastor Pals, then segundo lang, bigla na nakita nila nakalutang si Pastor Pals, na ang tingin nila is hindi siya nalunod, kundi yung baka inatake sa sobrang pressure nang siya ay nagtulak, at the same time yung nararamdaman niya. Okay, so maaaring na-exhaust, maaaring kasi ang bilis. Nakala daw nila, nag-dive lang dahil kaya niyang lumangoy, para bang hindi nila in-expect na doon siya mamamatay. But bakit ganun ang nangyayari? Isang bagay na naisip is, hindi ba ito pangungusap sa bawat churches, sa bawat mga members, that we need to take care of our pastors? Amen? Kasi kung kukunin ng Panginoon ay mga pastor na hindi naman, yung magtumalikod sa Panginoon, kaya somewhat na is something na hindi natin, isipin natin, judgment ng Panginoon. Isipin natin na merong ginagawang Panginoon na para bang dahil doon sa ginawa nila. But bakit may mga pastor na kinukuha na parang hindi natin sukat akalain? At sana pag-pray natin ito, maging sensitive tayo sa message ng Panginoon sa bawat churches. Amen? Let's be sensitive. Ang message natin ngayon is beside God's appointed. Beside God's appointed. Ang sabi ng Panginoon, dadaling ko itong mga sheep na to, they will have one, sabi niya sa John chapter 10. Balikan natin yung pinaka-text natin kanina, John chapter 10, verse 16. And they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Isang fold dyan, may unity, then there is one shepherd na maglilid. Yung bang the same direction ang patutunguhan natin. The same direction na dapat natin gawin. Amen? At dapat maramdaman ng pastor natin, hindi ko ito pinipreach na, hindi ito sinabi ni pastor, actually very simple lang yung kanyang instruction sa akin, mag-preach ka, yun lang. Wala siyang gaanong sinabi sa akin, mag-preach ka. Wala ako dito ng ganito, mag-preach ka. But it was confirmed nang binigay sa akin ni Doc Arvin yung message. At the same time, nakita ko ito na ito yung patuloy na pinapangusap sa akin ng Panginoon. So, I pray na maging burden natin ito at maging burden din ng bawat isa. That we need na ipakita sa pastor natin na nasa tabi niya tayo. Amen? Nasa tabi niya tayo. Sa lahat ng tatahakin na landas, lahat ng gagawin natin, kasama na tayo nating pastor. Tatlo lang yung ating message ngayon. Yung point number 1. Tingnan natin the pastor's trust. The pastor's trust. Yung office ng ating pastor is a divine trust. It is a divine appointment to God. Ang Diyos ang namili ng tamang tao para sa tamang gawain. Amen? Hindi natin pwedeng i-question. Lahat tayo may mga pwedeng failure. Sabi ko nga nang nag-preach ako dun sa may Antipolo, marami kayong mamimit na magagaling na pastor. Lalo kapag wala yung pastor nila, yung Porlo, may mamimit sila na gusto nila mag-preach. Pero iisa lang ang best pastor para sa inyo. Yung pastor nyo na itinalaga ng Panginoon. Hindi nagkamali ang Panginoon. And He chose this person because He trusts this person. Merong trust ang Panginoon. This is a divine trust na binigay sa kanya ng Panginoon. Sabi niya sa Jeremiah chapter 3 verse 15. Jeremiah chapter 3 verse 15. Jeremiah chapter 3 verse 15. Nang sinabi ng Panginoon ito, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. I will give you pastors according to mine heart. So ang Diyos ang namimili. Lahat ng circumstances, ginagawa ng Panginoon yan. Alam niyo ba yung calling ng isang, alam niyo ba hindi ganun kadali ang calling ng isang magpapastor? Hindi ganun kadali ang isang calling ng isang missionary. Sometimes it took times para mag-pray ka na magpray. Pinagpipray mo asawa mo, pinagpipray mo anak mo. Lahat yan kinukonsider.
Maraming circumstances, pero nililay na ng Panginoon lahat yan. Then finally, kapag magdi-decide na, makikita natin na lahat yan naka-arrange na kagad. Pero maraming kinukonsider, amen? Kung tatawagin ka ng Panginoon, marami kang dadaanan, amen? Sa atin, kung minsan hindi natin na-appreciate ito, but someday kapag kayo tinawag, someday kapag anak nyo tinawag, someday kapag yung apo nyo tinawag, lalo-lalo na kapag paborito mo yan, ayaw mong mawalay. Someday kahit anong gawin mong pigil sa Kanya, hindi mo yung mapipigilan, tatawagin ng Panginoon yan, amen? May gagawin ng Panginoon sa Kanya kapag ginusto yan ng Panginoon dahil may trust siya sa taong ito. Ganon din ang pagkakatalaga sa ating pastor at we need to look na itong kanyang office is a divine trust. Divine appointment sa Kanya. At itong trust na ito, ini-extend sa atin. May extension ito na para gawin na isang task na napakalaki. Katulad ni Moses, naalala niyo si Moses nang time na binisita siya ng kanyang father-in-law si Jethro. Sabi niya, Moses, huwag mong gagawin yan. Hindi na umaangat si Moses sa kanyang upuan dahil lahat ng problema ng halos 2 milyong katao. Imagine niyo kung meron kayong, kung pastor ka ng napakalaking church, ito ilan lang tayo dito, pero bawat isa sa atin, pinagpipray at pinoproblema na ating pastor. Amen? Iniisip tayo. Kapag wala ka sa church, iniisip ka ng pastor natin. Kapag meron mga bagay na nangyayari sa'yo, iniisip ka ng pastor. Sabi nga niya kay Moses, Moses, huwag mong gawin yan. Magiging madali ang buhay mo. Kailangan mag-assign ka. So, kailangan itong mga bagay na ito binibigay. Ini-extend yung trust na to. At tayo na binigyan ng katiwala ng ating pastor, this is a divine trust na mula din sa Diyos. Amen? Dahil hindi tayo ilalagay ng Panginoon o ilalagay sa isipan ng ating pastor kung hindi tayo pinagkakatiwalaan ng Diyos. Amen? Huwag mo sabihin, Sunday school teacher lang ako. Kung Sunday school teacher ka, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Amen? Kung ikaw ay naglilinis sa church, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Bawat task sa church, pinagkatiwala sa iyan. Kung kayo ay tumutugtog dito, may napakalaki ng pagtitiwala sa iyo dahil palagi kayo nakikita. Pag pumunta kayo dito sa harapan, tandaan nyo na yung inyong testimony dapat yung ingatan dahil pinagkatiwalaan kayo ng ating pastor at pinagkatiwalaan kayo ng ating Diyos. Amen? Every time na may task, kung gusto natin mag-expand, gusto natin maging mas effective ang ating church, we need to be entrusted. At gusto ng Panginoon, alam nyo kung mas maganda ang church talaga, the best church, yung lahat servant. Di ba? Nakalagay, di ba, merong isang malaking ano doon, every member is a minister. Every saint is a servant. Amen? Amen? Kung ikaw ay saint, ligtas lang, dapat servant ka. Kung ikaw ay member ng church, dapat ikaw ay minister. Naglilingkod. Tingnan nyo sa Acts chapter 6. Acts chapter 6. Nang pumili sila ng mga Acts chapter 6, nang pumili sila ng mga deacon, ng mga member, magiging katuwang. Sabi sa Acts chapter 6, verse 3 to 7, Wherefore, brethren, look among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, man full of faith, and the Holy Ghost, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles, and they had prayed, they laid their hands on them, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. Amen? Ang laki nang na-accomplish. Pero isang bagay kapag tayo binigyan ng trust, we need to treasure the trust. Amen? We need to treasure the trust. Tandaan natin na kapag nilagay tayo ng Diyos, huwag natin baliwalayin ng church, na kapag nilagay tayo sa isang task, tingnan natin ito, every visitor, every person na nakaupo sa upuan na yan, tumitingin sa inyo, tinitingnan kayo, something special meron sa iyo. Hindi ka ilalagay dyan kung hindi ka spiritual, amen? Amen? Ulitin ko, hindi ka ilalagay dyan kung hindi ka spiritual. So be spiritual kapag nandito kayo, amen?
I-treasure natin yung trust. Gawin natin yung dapat natin gawin. Alam niyo ba yung isang bagay na napakagandang pakinggan kapag aalis ang ating pastor? Alam niyo isang bagay na gusto marinig sa ating pastor kapag aalis siya? Tiwala ako na kahit umalis ako, magiging okay lahat. Amen? Pero kapag ang sasabihin, ngayon pa lang, hindi pa ako umalis, may nangyari na, how much more pag wala ako? Ganun ang mahirap pakinggan na message. Ba't kailangan natin makita? Hindi ko sinabi ng pastor natin, but sana ganun ang maririnig ko at hindi yung isa. Yung bang magkaroon sila, alam niyo yung, nagulat ako sa Antipolo, may lead ito in church 2 years pa lang. 2 years. At nakakatuwa, wala silang pinaka-leader. Walang nagmamanipulate ng program. Meron silang task, binigyan lang sila ng isang task, nakasulat sa papel yung kanilang task. At nagulat ako, ang ganda ng kanilang ginagawang task. Merong isa ng pinaka-task lang, siya lang mag-introduce, siya lang ang magkakaroon ng sa microphone during the service, yung isa naman, siya lang yung sa may visual, yung isang task naman, sila lang magpapakain, wala silang gagawin, kundi magpakain, yung isa maglilinis lang, ganun. Napakasimple, pero nakakatuwa na darating pastor nila, wala pa akong parang nakikitang nagiging problem within them. Amen? Di ba napakaganda kung ganun din tayo, amen? Hindi ko sinasabing hindi tayo ganun. But napakaganda na may treasure natin yung trust na ito. Tingnan yung sinabi sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 19 to 20. Philippians chapter 2 verse 19 to 20. But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state, for I have no like-minded. Tingnan yung sinabi dyan, yung napaka na yan. For I have no like-minded who will naturally care for your state. Who will naturally care for your state. Kung lahat tayo the same mind, as with us, the same mind sa ating pastor, the same mind na tayo, talaga kapag iniwan tayo, mas maingat tayo. Napakaganda ng ating church. Na kapag umalis sa ating pastor, babalik siya, hindi niya ganong iniisip ang problem. Amen? Amen? Sana mapagkatiwalaan tayo sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Divine trust ito. I believe bawat isa sa atin, may pinangahawakan tayo ngayon na pinagkatiwala sa atin ng ating pastor. We need to treasure the trust. Paano natin i-treasure yung trust na yan? 6 na bagay. We need to know His purpose. Paano tayo magiging effective? Nakatuwang na ating pastor, we need to know His purpose. Know what He does. Know what He does. Bakit niya ginagawa ito? Napag-isip-isipan natin yung, kapag may ginagawa ang pastor natin, o kini-question kagad natin yung ginagawa ng pastor natin. Sometimes, ang hirap, honestly, hindi ganun kadaling magpastor. Pero may mga purpose tayo na kuminsan hindi maunawaan ng lahat. Hindi mo mapiplease lahat ng tao. Amen? Parang yung dalawang magama, may dalawang magama, naglakbay sila, yung isa lang yung donkey. So, maliit yung donkey, hindi pwedeng sumakay silang dalawa dahil mapapagod at kawawa yung donkey. So, naglakad sila, habang naglalakad sila, nag-decide sila na hindi na lang sasakyan yung donkey, maglakad na lang. So, doon sa isang bayan, sabi ng mga tao, tingnan mo itong mag-ama na to. Nagdala pa sila ng donkey, hindi naman nila sasakyan. So, dahil narinig nila yon, sabi ng yung tatay, anak, sakay ka. Paglagpas nila doon sa kabila naman, sabi na naman ng mga tao, tingnan mo itong batang ito. Walang respeto sa ama. Ang lakas-lakas niya, dapat siya yung naglalakad, tatay niya yung nakasakay sa donkey. Sabi nila, oo nga naman. So, palit-uli sila. Tapos na nagpalit sila, sabi na naman ng kabila na naman, tingnan mo tong ama na to. Walang pakialam doon sa anak. Pagod na yung anak, siya pa nakasakay sa donkey. Sabi ng tatay, sige, para wala nang reklamo, dalawa na tayo. Tapos pagdating doon sa isang na naman, sabi nila, tingnan mo tong mag-ama na to. Ang lit-lit ng donkey, dalawa sila nakasakay. Tira, wala talaga kahit anong gawin mo. Lahat na ng sitwasyon, trinahi, pero walang magiging hindi mo makukuha yung praise ng lahat ng tao. Nakukuha niyo ibig sabihin?
Sometimes may mga purpose. Sometimes merong ina-announce sa atin. Pero hindi natin alam, kung minsan question agad without knowing, without knowing kung ano yung gusto niyang yung ma-accomplish. Amen? Sometimes maraming dapat i-accomplish. At doon sa pag-accomplish na yun, dapat malaman natin ano yung gustong gawin ng ating pastor. We need to know his purpose. Second, we need to know his philosophy. We need to know his philosophy. Know why he does. Hindi lang ano yung ginagawa niya, kung bakit niya ito ginagawa. Amen? Ano yung purpose? Bakit niya ito ginagawa? Ano yung nasa puso niya? Bakit niya gustong gawin ito? Halimbawa, sa building natin, someday gusto natin magpatayo ng building dyan. Ano yung purpose? Bakit kailangan ulit natin another building? Ano yung gusto ng pastor natin? Alam ba, doon sa ibang bansa, especially sa part ng England, 300 years na yung church nila. Nagsa-celebrate sila ng more than 300 years. Yung church, 300 years na. Hanggang ngayon, wala pa silang pastor. 300 years na, hindi na nag-expand yung kanilang church. 300 years, pero wala silang vision regarding sa kanilang anniversary. 300 years, pero kung sino lang yung madadagdag, kontento na sila. 300 years sa yung church, pero ang opening nila hindi na dumadaan sa church, kundi sa bangko. Na para bang kanya-kanya na lang. Magmi-meet na lang sila doon. May mga elders sila, yun lang. Pero just imagine kapag gano'n ang church, ang hirap pumatay na isang church na walang direksyon. Amen? Ang hirap pumatay ng isang church na walang specific leader na magsasabi ko anong gagawin. Meron ako isang church na nakita, dati silang Baptist, pero nang hiniling kami na mag-preach doon sa grupo na yun, nagulat ako. Iba't iba sila. May isa naniniwala sa King James, may isa naniniwala sa ibang version. At kapag nagbasa na sila ng Bible nila, magugulat kayo. Habang binabasa ko yung King James Bible ko, naririnig ko sila, iba-ibang binabasa. Litong-lito kami. And during my preaching, ako yung unang inatas, nilagay ni Pastor na magpipreach. Sana sunod-sunod kami. Dahil preach ko against sa ibang version. Wala na nag-preach. Nagalan sila, no? Galit yung buong ano na yun. But praise God, merong isang family na bumalik sa kanilang church. Nakakalungkot na ang nagdi-decide sa kanila, iba't ibang leader, iba't ibang paniniwala, iba't ibang conviction. So mas maganda meron tayong isa. Amen? Alam niyo, hindi rin ako gustong-gusto ko pag tinatawag ako ni pastor na brother. Pastor ako dahil na-ordain ako. Pero iisa lang ang pastor ng Laloma Baptist Church. Pastor Toquero, amen? Hindi ako maiilang sa inyo kung tatawagin niyo akong ganon. Na brother. Hindi ako maiilang din kung gusto niyo akong tawagin doon sa aking profession na yun, na pastor. Pero tandaan natin, iisang pastor natin. At dapat malaman niya ng iba't ibang mga tao na pumupunta sa church na meron tayong isang sinusunod na pastor natin. Amen? Pangalawa, dapat natin makita yung kanyang programa. Di ba nakikinig kayo sa SONA ng mga Pangulo? Di ba dapat din may SONA na pinakikinggan natin ng SONA ng pastor natin every time he preach, every time na meron siya dinadrive na program, every time na meron tayong big events, makinig tayo, amen? Amen? Suportahan natin yung kanyang programa. Know what he does, know why he does, and know how he does. Paano niya gagawin? Ito yung programa. Pero lahat pa tayo nagpa-participate. We need to participate sa program ng ating pastor. Number 4, we need to know his productivity. Know his sacrifice. Know his sacrifice. Gusto niya ng something na ma-produce? Meron siyang gusto mangyari sa church? Gusto niya ma-encourage sa church? Alam niyo ba na kung gusto natin encourage ang church at lalo tayong mag-grow spiritually? Every year dapat may victory tayo, amen? Dapat nakakarakterize ang bawat year na lumilipas sa church ang victory. Meron tayong ginagawang something new. Something na magbibigay sa atin. Di ba nakakatuwa yung sinabi ni Brother Melvin na karamihan ng mga na-save nung undoy? Hindi natin sukat ang halayan. Yung ginawa ng undoy na yun ay pwedeng gamitin para actually sa Alcala na nagkaroon ng SARS. Di ba?
May mga pinapunta doon sa Alcala nang magkaroon ng SARS. 1 week silang hindi pinaten ng church yata muna, no? Tapos, yung SARS na yun, natuwa ko doon sa ginawa ng isang missionary, ang SARS daw, ang ginamit ng meaning ng SARS, singing and rejoicing saints. Because of that SARS, nagkaroon kami ng singing and rejoicing saints. Dahil doon sa Alcala, akala nila kakalat yung SARS, pero sa sobrang init namatay yung SARS, amen? Ang SARS pala, para lang sa malamig. Okay? Sa sobrang init doon at bubukod pa lang yun, siguro kahit na lumalabas dyan yung may mikrobyo sa sobrang init. No? Patay. No? Pero isang bagay na makikita natin dito na kuminsan yung mga problem, yung mga dyan tayo tumitibay, amen? Kapag mayroon tayong activity, gusto natin ng product, gusto natin ng isang bagay na makikita, then we need to sacrifice. And the first person na nagsasacrifice sa church, nag-iisip ng kanyang sacrifice ang ating pastor. Meron siyang sinacrifice pero hindi nyo alam. Sa kabila ng kanyang sakripisyo, meron siyang nararamdaman. Pero may sinacrifice siya. Amen? Number 5, know His preparation. Know His mind. Know His mind. Makinig tayo maigi sa sinasabi niya. May mga bagay siyang iniisip. May mga bagay siyang gustong gawin. At piniprepare niya na yun. May mga pagkakataon gusto niya kaming kausapin. Pero napakaganda kung lahat ng gusto niyang kausapin, nakakausap niya. Amen? Amen? Siguro may mga iba sa inyo na kinausap niya ng hiwa-hiwalay. Dahil meron siyang preparation ginagawa para sa anniversary nito. Number 6, we need to know His heart, yung kanyang purity. Isang bagay na hindi natin nakakaligtan natin, pag binigyan tayo ng task, ingatan mo yung testimony mo. Palaging naririnig yan sa pulpito. Palaging naririnig yan sa pulpito. Kailangan mong ingatan yung testimony mo. Kapag questionable, iwasan mo, amen? Amen? Kapag may mga bagay na maging maingat tayo. Huwag niyong baliwalain, especially young people, huwag niyong gawing biro ang testimony ng church. Yung public image ng ating pastor. Alam niyo ba na sa sobrang kabanalan ng office ng pagiging pastor, kailangan niya maging maayos sa lahat ng area, sa lahat ng kinakausap niya, sa lahat ng ginagawa niya. Na kailangan niyang ingatan yung sarili niya, and yet, may mga iba sa atin. Alam niyo, mayroong sinasabi si pastor, pero isang bagay na maging rin tayo, kung gusto niyo mag-post, naririnig ko sa kanya to, naririnig ko para kung minsan yung mga ginagawa niyo sa Facebook, pinupost yung, may mga iba nagpipost ng kung ano-anong picture ni pastor, na hindi dapat pinupost eh. I mean, kung yung image, halimbawa, ang image siya palagi kapag nasa mga churches, nakaparang siya, tapos iano mo siya habang naglalaro ng basketball. O kaya yung habang naliligo sa tapos hindi ka magpapaalam. Ano yung problema sa Facebook ngayon? Nawawala na yung anong tawag doon, yung parang privacy ng mga tao. And one thing na hindi lang ganun ang bagay na pwede nating tingnan, kundi tingnan din natin. Since tayo ay member ng La Loma Baptist Church, since tayo ay tinalaga ng ating pastor sa isang task, ingatan mo testimony mo. Maging maingat tayo sa ating testimony. Dahil someday magre-reflect ito sa ating church. Someday magre-reflect ito kung minsan, pagpasensya nyo kung minsan talagang dumarating kami sa punto as a staff na kailangan namin mag-correct. Na kailangan namin may mga kausapin. Alam nyo kung bakit? Dahil akala ng mga member walang ginagawang pastor natin, pero may ginagawa siya pakikipag-usap sa bawat mga tao na yan. Kinakausap pero binapaliwala na kapag hindi nakatingin ang pastor natin, pag walang pastor natin, kung ano-ano pwedeng gagawin na naman. Dapat tayo maging responsable sa ating purity ng ating church. Amen? Responsable tayo dyan dahil hindi lang yung task ng ating pastor, kundi task nating lahat. Hindi na ito imposibleng mangyari. Kuminsan, ang hirap mag-preach ng ganito dahil kuminsan, imagine mo kapag may mga bisita, but something ang mundo ngayon, pababa ng pababa ang kalidad.
ng Kristiyano dapat pataas ng pataas ang kanyang moralidad. Amen? Itaas natin ang moralidad natin. Pangalawa, the pastor's task. The pastor's task. So yung una, yung trust, kailangan natin makita yung bagay na yan na pinagkatiwala sa Kanya at pinagkatiwala din sa atin. At ako, I believe, hindi naman ako, kung ako ay naging pastor sa Alcala noon. Ang una kong pinag-pray, Lord, bigyan mo ako ng mga taong pagkakatiwalaan ko. Lord, bigyan mo ako ng mga taong makakatulong sa akin. Yun ang unang-unang ipagpipray mo kung ikaw ay tatawagin ng Panginoon. Amen? Amen? Subukan niyo ba yun, ano? Subukan niyo ba? Anong pakiramdam niyo kapag anniversary ng church? Preparado na lahat. Tapos, pagdating ng anniversary, yung organist saka yung song leader, hindi umaten. Parang hirap nun, ano? Preparado na lahat, tapos biglang yung magsusundo, hindi nagsundo. Alam niyo kapag pastor ka ng maliit na church, kapag meron nawala, ikaw ang gagawa nun. So automatic nun, anniversary ng church, ang dami ko iniisip, kailangan ko mag-song lead. Ang dami iniisip na sa kailangan niya mag-organize. Ako na nga magsusong lead, ako pa manunundo, ako pa mag-preach. Kaya sabi sa Bible mas matindi pa raw yung gagawin ng unfaithful man kaysa sa sakit na pwedeng idulot ng ngipin mo. O kaya yung bone na out of joint. Then just imagine kung ano yung pwedeng ikasira ng buong service dahil may mga tao na binigyan mo ng tiwala pero sinira nila yung tiwala na yun ng Diyos. Amen? Amen? Sana wag natin basta-bastang i-judge ang bawat ginagawa ng pastor natin. Meron siyang purpose. Meron siyang reason. Amen? Amen? Kailangan natin alamin. Pangalawa, the pastor's task. The pastor's task. Ano kanyang task? He want to help us to discover our God's given purpose o fulfillment in our life. So gusto niya ma-discover. Gusto niya tulungan tayo ma-discover natin kung anong ating spiritual gifts. Gusto niyang matulungan tayo na ma-discover natin kung anong pwede natin gawin sa Panginoon. Because we are saints, we are servants, because we are members, we are minister, na kailangan ma-develop. Alam niyo ba na every one of us, bawat miyembro na nilagay ng Panginoon dito sa Laloma Baptist Church, mananagot ang ating pastor? Alam niyo kung minsan, sa totoo lang kapag na-experience mo maging pastor, kung minsan sa responsibilidad tinitingnan mo, ayaw mo maging pastor. Kung pwede ka lang magsabi sa Panginoon, Lord, pwede bang iba na lang? Someday, masasabi mo rin yun. Kung minsan, ang dali natin mag-question, pero sa totoo lang, kapag tayo nang pinigyan ng katiwala, alam niyo kung minsan yung isang bagay na kinakasakit po ng loob nung ako'y pastor, ang hirap mong iningatan yung membro na yan. Inaruga mo yan, ikaw nag-witness hanggang sa pinano mo, tapos ma-open dahil sa isang membro. Ang sakit nun. At gagawin lahat ng pastor na isang bagay na makikita natin. Every time na may gagawin ng pastor natin, isa lang, yung win-to-win solution. Na kung maaari, wala siyang malus. Or win-win solution. Walang winner, walang loser. Amen? Amen? Kaya sa church, unawaan niya kapag may dinidil na problem, ang gusto ng pastor natin, wala siyang malulus. Lahat mawiwin. Ikaw ba pag may anak ka, may pipiliin ka? Kapag may problem sa mga anak mo, may pipiliin kang anak mo na ito, i-refer mo, ito, palayasin mo. Pag pareho mong anak, mamahalin mo yan. Amen? So para ma-discover natin, we need to become flexible. We need to become flexible. Isang natutunan ko sa ministry, maging flexible. Kapag sinabi ng isang bagay na gagawin mo, gawin mo yan. Pero pag sinabi ng pastor na gagawin mo ito ibang bagay, gawin mo yan. Isang pinakakagalakan sa amin doon sa audio room. Ano yung isang bagay na gustong-gusto ko lang? Dati, honestly, ang gusto ni pastor na gawin ko, nakaupo ako dito. Yun ang gusto ni pastor. Every time mag-preach siya, para magbigay ako ng support. Pero parang naano ko na, umupo dito na parang wala akong ginagawa habang nag-preach siya. At isang kagalakan ko kapag sinabi ni pastor, Ramil, gawin mo to. Brad, gawin mo to. Gawin mo to. Na kahit na alam namin na medyo pressurado yan, mas gustong-gusto namin na pipressure kami, tapos tuwang-tuwa kami pagka naggawa namin yung gagawin namin na nakatulong sa service.
Alam niyo yung pressure kapag meron kayong nakitang mali dyan, tapos titingin kayo lahat sa amin. Pressurado kami nun. Pero hindi nyo na alam kung minsan ang pressure na ginagawa namin doon. Sometimes nakikita niyo akong bumababa dito, nagsisimula ng service, tinatanong ko yung speaker, kinukuha ko pa lang yung outline niya. Nandito na siya. Plus na yung pinaka-title, pero wala pang pointers. At habang nagpipreach siya, nag-aano kami ng pointers, binisa niya. Pasahan kami ng flash drive para lang maging maayos ang service. Pero pagkatapos noon, alam niyo ang pakiramdam? Maging flexible ka. Ikaw yung nagamit mo, adrenaline mo. Pero later on, sasabihin mo, worthy naman kapag naging maayos ang service. Sana ganun tayo, wag tayong na kapag tayo yung nalagay sa alanganin. Alam niyo, dapat ang pastor natin, feeling natin yung bang maramdaman ng mga tao, wala siyang iniisip na problema. Wala siyang iniisip na kaya kapag may nakita tayo na tinitignan niya, tumingin kayo doon. At kung kayo yung portion na tinignan niya, tignan niyo yung katabi niyo. Amen? Amen? Nahalata niyo yun kapag nagpipreach si pastor, kung minsan may tinitignan? Nahalata niyo kapag may nagpipreach na guest speaker, may tinitignan siya? Pag tumingin siya sa grupo niyo, huwag niyo lang siyang titignan. Amen? Tingnan niyo katabi niyo, tingnan niyo yung nasa likod niyo, tingnan niyo yung mga nasa paligid niyo. May tinitignan siya na pwede nakaka-distract sa service. Amen? Kailangan tayo maging sensitive. Alam niyo, isang task na rin na ginagawa ng yung video, kapag nakatingin na sa iyan, mag-behave ka, amen? Alam niyo kung bakit na inano yan? Sige, ikot yan, ikot. Para makita na may tao. Pero umiikot din yan para kayo din. Hindi kayo antukin, amen? Para umiikot din yan para makita na nakikinig kayo. Umiikot din yan para, lalo-lalo na kapag kung kumari lang, i-focus. Pero isang bagay na dapat natin dito, maging flexible tayo na tingnan natin lahat ng kilos ng pastor natin. Maging sensitive tayo sa kilos ng pastor natin, amen? Pangalawa, we need to be content. We need to be content. Huwag tayong mainggit sa posisyon ng iba. Huwag tayong mainggit sa ginagawa ng iba. Kung ano yung sinabi na gawin mo lang yun. Be faithful. Pagdating dun sa langit, wala naman sasabihin ng Panginoon na pag sinabi niyang good and faithful servant, hindi niya naman sasabihin kung ano yung position mo. Amen? Ang pupurihin ng Panginoon kung ginawa mo yung position mo faithfully. Third, we need to be submissive. We need to be submissive. Sumunod lang tayo. Hindi lahat pwedeng sabihin sa atin. Alam niyo bang leader, hindi lahat pwede niyang sabihin sa subordinate niya? Amen? Nalata niyo yan? Si Sir Ted, diba, sa leader, hindi niya pwedeng sabihin lahat. Tinuturuan kami sa masteral namin, tinuturuan kami kung paano mag-work as a leader. Hindi mo maunawaan ng leader. Minsan sasabihin mo rin sa principal, yung principal na yun, kung saan punta ng punta, pasyal ng pasyal. Pero yun ang kanyang trabaho. Mag-maintain ng good relationship sa maraming mga tao para pag may kailangan ng school, meron siyang mga taong kakontak. Hindi mo maintindihan ng leader until such time na ikaw ay leader na. Sinabi ko rin ito doon natin dati sa church, hindi mo pwedeng questionin para bang maging tayo sa pastor hanggat hindi ka pastor. Na na-experience mo ang trabaho ng pastor. Pwede makaunawa dyan is pastor mismo at yung pastor's wife. But we need to become submissive. Sa ROTC, sa CAP, ano yung obey first before you complain. We need to be submissive. Kung kaya natin sa ROTC, how much more? Kapag nag-lead sa atin, tao ng Diyos, be humble. Be humble. Huwag tayo maging mayabang. Tandaan natin to. Someday, yung mga tao na nililid mo, someday magiging mas mataas sa iyan. At ang pinaka-safe palagi, be humble. Maging humble tayo. Hindi mo alam na yung tinuturuan mo Sunday school, yun ang magiging pastor. Tapos ikaw ang assistant. Hindi mo alam. Amen? Diba? Hindi mo alam yun. Hindi mo alam kung ano magiging role mo. Ako isang bagay na inisip ko lang, ang calling sa akin ng Panginoon is to become an armor bearer ng pastor. Yun lang. At yun ang kailangan kong gawin. Hindi rin ako kailangan magsabi sa inyo kung ano ako bilang assistant pastor. Kapag may nakikilala ako, hindi ko kagad sinasabi sa kanila kung anong position ko, what.
Gagawin ko lang. Kung may inutos si pastor at nandun sila, kung ano yung sasabihin, gagawin ko lang. Sometimes kapag may position na tayo, hirap na natin utusan, no? Sometimes kapag nakikita natin na itong bagay na meron na tayo na parang hindi na, para bang, lalo na kapag akala yung magiging pastor na tayo, o kaya magiging leader ka na, kuminsan nawawala ng humility. We need to be humble. We need to be loyal sa ating pastor. We need to be loyal. Huwag kang makikinig kapag may isang tao na nagsasabi sa kanya ng negative. Right? Kailangan natin i-review. Isang bagay lang, bago tayo magsalita, tingnan natin yung sarili nating muta. Amen? Amen? Hindi natin maintindihan yung bawat galaw ng ating pastor. Hindi ko rin maintindihan ang bawat galaw mo. Hindi tayo magkakaintindihan. Amen? 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 Pero isang bagay na makikita natin, may tiwala sa kanyang Diyos. May tiwala sa kanyang Diyos. May pagkakataon nga sa buhay ko na naging pastor ako sa Alcala. Sabi ko, Lord, marami akong dinadaanan, pero isa lang ang nagiging encouragement sa akin. May tiwala ka sa akin. Na nandun ako sa Alcala. Ang dami kong dinaanan, especially na single ako, ang dami kong dinadaanan ng problem, ang dami question. And later on, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin mo sa buhay ko, hindi ko alam kung anong plano mo sa buhay ko, pero hindi na naman ako sa Alcala. Nagpapasalamat ako dahil mayroong katiwala. Sapat na yun. Kung ma-realize natin ito, sapat na yun para makita natin kung may tiwala ang Diyos, dapat din ako magtiwala. Amen? Dapat din akong kumilos according sa kanyang inuutos, according sa kanyang sinasabi. Kahit na parang alam niyo yung kuminsan iisipin natin, di ba? May mga pagkakataon sasabihin natin, ang laki na ng ating commitment. May project dyan. Alam niyo, mas maganda pang nasa church ako, nung very active, maraming project, kaysa nung walang ginagawang church. Amen? Sino sa inyo gusto niya someday, after another 10 years, makikita natin na may building uli dyan, o gusto natin, 10 years, 20 years, wala pa rin nangyayari sa church. Lumuluma yung building, pero walang accomplishment. Dadaan sa atin ang blessing, hahamunin lang tayo ng ating pastor. Amen? He will help us to discover our God-given talent. Second, He will help us to develop our God's-given talent, or ability. Di ba sa Matthew chapter 25, yung parable of the talents? Anong kagalakan ng binigyan ng 5 talents? Sabi ng mayroong 5 talents, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talents, I gain another 5 talents. Ganon din yung 2 talents, Lord, binigyan mo ako ng 2 talents, I gain another 2 talents. The more we become submissive, the more we become yung bang nakikiparticipate tayo sa lahat ng activities sa church, the more tayo na binibless ng Panginoon. Huwag kayo makontento sa blessing na meron na sa inyo ngayon. Kung binigyan ka ng Panginoon, mas may kakayanan ka magbigay, mas may kakayanan ka makipag-participate, then be participant sa lahat ng activities sa church. Amen? Gawin lang natin. Then He will help us to dedicate our God's given talent for God's glory. Tingnan niyo Philemon chapter 1 verse 11. Philemon chapter 1 verse 11. Philemon chapter 1 verse 11. Nang tinitingnan ko yung Philemon, si Onesimus, diba si Onesimus, siya ay isang servant na nagnakaw, useless, unprofitable. Sabi niya sa verse 11, sa verse 10, I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds, which is in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me. Habang binabasa ko and I thank God, hindi ako pwedeng tumayo sa inyo ngayon without my pastor. Maraming mga maling desisyon na pwedeng nagawa ko kung wala si Pastor Tokero. Maraming bagay na pwede akong pinagsisisihan ngayon kung hindi ko naging pastor si Pastor Tokero na nag-lead sa akin. Nagpapasalamat ako na isa ko sa nilid niya. Isa ko sa nawitnessan niya. Alam niyo, isang privilege, winitnessan ako ni Pastor Tokero at yung asawa ko, winitnessan mismo ni Ma'am Digna. Kaya tinadhana yan. Sabi ko nga,
Actually, hindi nyo alam yung mga pagsubok na ano. Pero isang bagay na natuwa ko minsan sabi ko, ni-request ko na lahat ng mga members sa church during that anniversary. Special anniversary yun. Yun yung time na nag-propose ako sa kanya. Sinabi ko kay Pastor Mark, Pastor, pwede bang si Sister Jonah umuwi din sa Alcala para makasama namin sa anniversary. Tapos ang sinabi ko sa kanya yung plano ko na magpo-propose ako that time. Sabi ni Pastor Mark, Pastor, hindi naman sa ang lakas, yung barabang nasusobrahan daw siya yata sa faith ko, baka mapahiya ka pag nag-ask ka in front tapos nag-no. Sabi ko, parang inisip yun, o nga, no? Pero isang bagay nakita ko kalooban ng Panginoon. Ang daming, actually, isang bagay na na-appreciate ko sa Bible, kapag may gagawin ng Panginoon sa'yo, gagamitin niya yung pastor mo, amen? Alam niyo ba kung paano nangusap yung message na yon na kung paano kami nag-meet uli sa isang plano ng Panginoon dahil doon sa message si Pastor sa Ordaneta na nag-speak sa akin yung verse na dating binigay sa akin na hindi ko alam nag-speak din sa kanya na nagkwentuhan kami. Nalaman ko yun, may idea na ako. Alam ko na agad At isang bagay na nag-preach ako alam niyo talagang Bible talagang nakakamangha Kapag talagang sinerge mo yan, makikita mo Nag-preach ako sa Book of Esther, naging series. Pag pastor ka na, naubusan ka ng mensahe. Ang ganda mag-message ng series. Nag-series ako sa Esther. And every time na nag-preach ako, Sister Flor, ngiti ng ngiti, tawa ng tawa, amen ng amen si Sister Flor. Dahil lahat ng sinasabi ko, para bang tinutumbok isa na lang, para bang, sabi ni Sister Flor sa akin, ewan ko lang kung hindi pa nangusap sa mga verses na yan. At lahat talaga na doon ko nakuha yung message na, doon ko na-confirm. Kaya lakas ng loob ko nung tinanong ko siya, will you marry me in front of church members? Tinanong ko siya after the anniversary ng church. Ano anniversary? Mas 6th anniversary of PIP. 7th anniversary. 7-7 yun. 7th anniversary, October 7, October sa Jewish calendar is 7th month. Tapos 7 years kaming dumaan. 3 years na nag-consider, 2 years na nagkahiwalay, 2 years na nagkasama uli sa isang ministry, kaya 7 years yan, kaya puro 7. 7. Pataganan, no? Pero kung kalooban ng Panginoon, pero isang bagay na natuwa ko doon. Alam niyo kung sino ang ginamit ng Panginoon para maging maayos lahat yan? Pastor Toquero. Ma'am Digna. Alam niyo kung saan ako kumuha ng... Di ba pag magpo-propose ka, dapat meron kang engagement ring? Alam niyo kung sino nagbigay nun? Kung sino yung nag-pray ng matagal para magkabalikan kami. Alam niyo kung sino? Ma'am Digna. Yung engagement ring galing kay Ma'am Digna. Ma-appreciate mo lahat ng gagawin ng Panginoon sa'yo kapag masunurin ka sa pastor mo. Young people, do you appreciate your pastor? Ganun din tayo sa ating mga marriage. Yung tayo mga married man, married women, yung mga couples, sa marriage natin, makakatulong din sa atin sa pagbibigay ng advice sa ating pastor. Amen? Then last, so nakita natin yung the pastor's trust, the pastor's task. Then last is the pastor's touch. The pastor's touch. Number 1, listen to his preaching. Appreciate his preaching. Sa John chapter 21, tingnan yung John chapter 21. Ano yung nagmo-motivate sa mga... Alam ko, hindi naman... May mga, sabi ko nga, every time na may mga churches na hindi naman tunay na church ng Diyos. Kaya mako-question mo yung motibo ng ibang pastor. But it is a true church. At nakikita natin yung puso ng pastor natin ay puro sa gawain ng Panginoon. Ma-appreciate nyo to dahil isang bagay. Anong nagmo-motivate sa pastor sa kanyang pagpipreach? Sa tingin nyo? John chapter 21. John chapter 21 verse 15 to 17. Ano yung nagmo-motivate
sa mga pastor pag nagpipreach? Ano yung nag-motivate sa kanila na alam niyo ba na pagkatapos mag-preach ng pastor ng Sunday, isa yan, madi-discourage kasi kung minsan hindi niya nakikita yung response ng tao. Alam niyo ba na kapag natapos ng service ng tahimik ng lahat ng tao, tapos lumabas na wala man lang nakipag-handshake sa kanya, wala man lang ang tendency ng pastor nag-iisip, kumusta yung message ko? At ang unang tinatanong, wala siya ibang matanong, kundi asawa niya. Yun ang talagang tatanungin. Hindi mo naman tinatanong sa anak mo yun, pero ang una mong tatanungin, asawa mo. Pero alam niyo ba ang pastor na pagkatapos mag-preach, hindi lang yun ang iniisip niya. Katatapos niya palang mag-preach, nag-iisip na siya ng message na ulit sa susunod na Sunday. Katatapos palang mag-preach ng Wednesday, iniisip na yung gagawin yung message na sa susunod na Wednesday. Pero ito nagmo-motivate sa kanila. John chapter 21 verse 15 to 17. Ano yung tanong kay Peter? Sabi niya, and when they had dined, Jesus said unto Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. He said unto him again, the second time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Verse 17, he said unto him, the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him, the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Every time na sinasabi ng Panginoon, feed my sheep, feed my lambs, feed my sheep, kayo ng mga miyembro. Alam niyo ba ang patuloy na inaano sa kanang Panginoon? Kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Kung hindi mo na yung pinapakain, hindi mo na ako mahal. Alam niyo ba, ang bawat preaching ay talagang pinaghuhulan ng panahon, talagang pinagtutuunan ng panahon para ipakain sa atin because of His love sa ating tagapagligtas. Na dahil mahal niya ang Diyos, mahal niya ang Panginoon, gagawa siya ng message. Mahal na tayo, gagawa siya ng message. Ang tagal gumawa ng message. Kuminsan, araw ang tinatagal niya, kuminsan ilang araw yan. Tapos kapag lumagpas yung oras ng pagpipreach, nagagalit tayo, amen? Honestly speaking, mabilis ako mag-preach kasi mas mabilis akong parang, ano lang ako na nag-ano eh. Pero yung pagpipreach si pastor, yung detalye ng ginagawa niya. Bawat pinag-aaralan niya. Di ba? Brother Rick, yung mas matagal lutuin, mas masarap. Amen? Isa sa pinakamasarap na pagkain sa kanila yung tapa. At kapag pinento na kung paano ginagawa yung tapa, pag natikman nyo yung tapa nila, Brother Rick, ewan ko lang kung baka huwag nyo kakalimutan pangalan ng asawa nyo, ha? Pero ang sarap. Pero pag pinag-uralan nyo kung paano niluto yan, at yung ginagawa nila, madalian pa yun. Tama? Kasi ang dapat doon, pinaparo, di ba? Yun yung mas matagal na proseso eh. Pero ginagawa is talagang pinipressure na yung kung paano niluto yan, magdamag na niluluto yan, bago lutuin sa umaga. Pero yan ang pinakamasarap. Ang sukat, diba? The more na tumatagal, the more na sumasarap. Huwag na nating daanin yung mga lasenggo, no? Pero karamihan ng mga bagay na matagal na niluto. Alam niyo ba yung nilagang ano, diba? Nilagang baka, dapat pala tanggalin lahat ng sebo. At para matanggal lahat ng sebo, magdamag yung papakuluan. Tapos kapag umapaw na yung sebo, saka tatanggalin. Kaya yung mga Chinese, grabe. Pag nagluto ang Chinese, talagang napakalinis, di ba? Kuminsan, tingnan niyo yung pusit ng mga Chinese pag niluto. Hindi ko na alam na pusit dahil sa sobrang puti, amen? Di ba? Ang Pilipino, pag nagluto ng pusit, itim. Kasi yung sabaw, nandyan na, lahat-lahat, mabilisan yan. Nandun yung lasa ng sabaw, yung pinakadagdag, yung ink. Pero ang Chinese, grabe, ang linis. Tayo, kapag kumain tayo ng hipon, basta kinain yung hipon, sa kanila talagang tinatanggal yung pinaka, ano tawag, yung nasa dito niya? O yung binya na pinaka, yun, madumi. Di ba? Ang linis nila magano. Kaya nga, mas matagal na preparasyon, mas masarap yan. Mas matagal na preaching, huwag tayong magreklamo, amen? Bihira na nga tayo nakakarinig eh. Pero hindi ko tatagalan.
Pakinggan natin mensahe natin, Pastor. Bawat message, bawat ano yan, bawat series na ginagawa niya, pakinggan maigi. Pangalawa, we need to listen to his reproof. Sino sa inyo na-rebuke na ni Pastor? Marami na-rebuke dito no? Honestly, huwag natin sabihin ito. Remember, huwag natin sabihin ito. Pag may problema sa church, huwag nyo sa isipin. Huwag nyo ilagay sa isipin nyo na hindi nire-rebuke ni Pastor. Amen? Amen? Lahat ng dumadaan sa kanya, maunawaan nyo na lang later on Amen? Maunawaan nyo na lang later on na meron siyang ginagawa. Meron siyang gustong isang proseso na hindi niya, kuminsan ang gusto ni Pastor, sasabihin niyang rebuke, pero gusto niya ikaw ma-realize mo mismo yung pagkakamali mo. Mahirap mag-rebuke. Alam niyo ba na kapag rebuke ka ng rebuke sa isang tao, kapag matigas ang ulo niya at hindi niya ma-realize talaga, hindi niya gagawin yung isang tamang bagay. Amen? Na gusto na ng pastor natin talaga yung proseso, daanan. Kaya nga sa bawat bagay na ginagawa ng pastor natin, nakakarinig tayo ng rebuke. Nakikita niya yung ating mga personality. Ako, kilala na ni pastor yung personality ko. Ilang beses ako na-rebuke, na-stop ako. May mga pagkakataon kahit na ako assistant pastor kung kinakailangan rebuke. So lahat tayo pwede makarinig na rebuke. Pero tandaan natin ito, huwag natin isipin, walang ginagawang pastor natin. Meron siyang ginagawang pagre-rebuke. Pero ito rin sana sa ating mga nire-rebuke. Kapag na-rebuke tayo, maging ano rin tayo, amen? Amen? Pag narinig natin yung rebuke, huwag natin. Sabi nga ni Pastor, minsan nag-preach siya. Ewan ko kung sino nakag-get sa inyo sa mga LPCA student. Doon sa, during devotion natin. Diba, ang natural na kasabihan, pag wala ang pusa, naglalaro ang daga. Pero ngayon daw, baliktad No? Yung mga pusa, ang naglalaro pag wala yung daga. Then kuminsan daw, yung mga daga, mas malaki na kaysa sa pusa. At yung mga pusa, hindi na kayang takutin yung daga. Amen? Alam niyo ba na meron tayong responsibilidad na pwede tayo magsabi, Pastor, may problema si ganito. Pero kung tayo na nakakita, diba? Meron din tayong responsibilidad. Magkaroon tayo ng responsibilidad na tayo din mismo maging maayos. Kapag sinabihan tayo, makinig ka. Amen? Huwag tayong mag-ano dito. Kapag may rebuke, tingnan nyo 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians. Pakinggan nyo ito mga Sunday school teacher pag nagre-rebuke tayo. Sunday school teacher, mga leader, kapag nagre-rebuke kayo, huwag kayong matakot mag-rebuke. Amen? Amen? Huwag tayong maging kuting. Amen? Amen? Huwag tayong maging kuting. Tapos hayaan natin yung daga lumalaki. Amen? Amen? Kaya kapag leader ka may ginawa na at narinig mo yung judgment natin, Pastor, may ginagawa rin siya, then gawin din natin part. Tingnan yung 2 Corinthians chapter 12. Ito kuminsan ang ayaw natin, kaya ayaw natin makialam. Kuminsan, bahala na lang kayo sa buhay niyo, bahala ako sa buhay ko. 2 Corinthians chapter 12, verse 15. Sabi diyan sa may verse 15. And I will very gladly spend to be spent for you. Though the more abundantly I love you. Ano sabi diyan? The less I beloved. Yung tunay na may pagkakalinga, nagre-rebuke. Pero kaasaran ka. Right. Amen? Maasar sa iyo Di ba? Ang tamad, galit sa masipag. Amen? Yung on time, galit sa... Yung late, galit sa on time. Amen? Yung hindi sumusunod, galit sa sumusunod. Yung dishonest, galit sa honest. Hindi pwede magkasundo yan, amen? Until such time na yun nagkamali, gagawin niya rin kung yung tama. Gawin lang natin part natin. Huwag kayong mag-alala. Kamuhian nila kayo dahil i-rebuke nyo sila. Mahal naman kayo ng Diyos sa masalangit. Amen? Hindi nawawala yung love na yan. And someday pag na-realize nila, babalik sa yan, magpapasalamat. Magpapasalamat yan. Number 3, we need to feel His fatherly care. We need to feel His fatherly care. So listen to His rebuke. We need to care to His fatherly care. Ako personally, pwede ko masabi to dahil
siguro dun sa mga ibang member na wala pa dito sa church, before ako nandito sa church, actually may mga staff worker na parang nagselo sa akin dati. Dahil ako lang daw yung staff na natulog sa bahay nila Pastor. Alam ni Pepe yun dahil kasama ako sa bahay nila for more than 1 year. At kung hindi pa ako nag-decide na lumipat dito sa church, nandun ako. Merong binigay sa akin na kwarto, minsan katabi ko si Joshua, tapos binigyan ako ng kwarto, nandun kami. At tinuring nila ako na parang anak. Kita ko yung mga bagay na nakita ni Pastor, yung aking testimony, nakita niya yung aking mga bagay kung paano ako kumilos. At kilala niya ako. Pero isang bagay na nakakatuwa, kung paano sila magkalinga sa atin. Sabi ko nga, isang bagay na makikita nyo sa kanila, lawyer nyo sila, at the same time, prosecutor nyo sila. Kakampihan ka kapag tama ka, pero ipo-prosecute ka rin, pero mahal ka pa rin. Amen? Kumisa marami nagpi-question. Pero nakakatuwa ang ugali nating pastor. Palagi siyang nagbibigay ng chance. Hindi ba kayo nagugulat kung minsan may mga bumabalik sa church, binibigyan ng chance ni pastor? Ako minsan pina-question na ng ibang pastor, bakit pa binigyan ng chance pero binibigyan ng chance ni pastor? Meron siya isang napaka-tender ng heart nating pastor. Na kung minsan nagalit siya sa'yo, pero mararamdaman mo, kakausapin ka pa rin niya. Mararamdaman mo pagkatapos magalit, wala na yung galit, sa susunod makikita kayo. Galit siya sa kasalanan, pero hindi siya galit sa'yo. Galit siya sa ginawa mong mali, pero hindi siya magagalit sa'yo. Dahil mahal ka niya. May pagkalinga siya bilang isang tatay. Sabi nga na Apostol Pablo, kung paano, si Apostol Pablo lang yung lalaki na nagsabi sa Galatians chapter 4, verse 19, kung paano niya daw pinanganak. No? Yung sinabi ng Apostol Pablo, pinanganak niya itong mga taga-Galatians. Yung hirap kung paano siya magkalinga sa anak, nararamdaman ng pastor. Amen? Then last, we need to feel His burden. We need to feel His burden. Sa daming ginawa ng ating pastor, sa pwedeng gawin niya sa buhay natin na pwedeng maging blessing, sino sa inyo masasabi na in some way, naging blessing si Pastor Tokerot Mamdigna sa inyong buhay? Diba? May blessing. May blessing. And I thank God na ako hindi ko sukat akalain na naging pastor ko siya sa Bayambang. Tapos later on, magiging pastor ko pa rin siya dito sa Daloma. Siguro kung pupunta si pastor sa ibang bansa, punta pa rin ako, no? Pray na kayo na ibang armor bearer ako eh. Di kung saan pupunta, doon din ako. Pero isang bagay na kaganakan na maglingkod sa ating pastor dahil naglilingkod siya sa akin. Amen? 2 Timothy chapter 4 verse 11. 2 Timothy chapter 4 verse 11, dito tayo magtatapos. Sana maramdaman din natin, kuminsan yung mga nararamdaman niya. Na honestly, kuminsan napipil guilty ako sa bagay na to dahil sabi dito, only Luke is with me. Take Mark and bring with him for he is profitable to me for the ministry. Sometimes hindi ko alam kung ano yung pwedeng nararamdaman ng ating pastor. But hindi ko naman sinasabing ito yung nararamdaman niya. But sa tingin niyo ba pwedeng dumarating ang pastor natin na nararamdaman niya kuminsan na parang wala siyang kasama? Sa tingin niya. Kaya ba, di ba sa bahay nararamdaman niya may kasama ka pero parang feeling mo walang kang kasama pag walang pumupuna sa'yo? Amen? Kailan yung last time na trinate mo si pastor tapos nakipag-usap kayo sa kanya? Kailan yung last time? Kailan yung last time na talagang gumawa kayo ng isang event na talagang para maka-fellowship lang siya at maramdaman niya na nagkakalinga ka sa kanya at ina-appreciate mo siya bilang pastor mo? Alam niyo, walang masama doon sa ginagawa natin na pag-birthday nila, lahat tayo. Pero iba yung personal touch natin. Amen?
Kailan yung last time na kinamayan mo siya dahil sa kanyang message na binigay sa atin? Kailan yung tinext mo, Pastor, maraming salamat sa message. Kuminsan nagiging blessing sa ating message, pero parang ganito. Di ba, kayo, sino yung mga nanay? Mga nanay, nararamdaman niyo ba to? Luto kayo ng luto ng ulam, luto kayo ng luto ng pagkain. Pero yung mga anak niyo, kain ng kain. Walang sinasabing, maraming salamat, nanay. Pinakain ka mo. Di ba? Di ba? Mga tatay, nasubukan niyo ba yung hingi sila ng hingi ng baon, pabili ng pabili, tapos hindi niyo nararamdaman yung sinasabi nila, yung bang yayakap sila sa inyo, sasabihin, Papa, salamat. Yung bang, kuminsan yayakap lang sila pag may kailangan, no? Papa, bait-bait mo, gwapo-gwapo mo. Pambili ko nga ng ano. Pero yung bang ma-appreciate mo pa, alam mo, you're the best dad. You're the best mom. Ang sarap ng luto mo. Talagang, yung pang, alam niyo, wala nang ibang magsasabi niyan, kundi kayo, amen? 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 Diba? Kaya mga young people, kailan niyo sinabi niya, Pa, ang gwapo-gwapo mo talaga. Pag tinanong niyo si RJ sa kasi Hana, sa kasi Sarah, sinong gwapo? Isa nga sasabihin ni RJ, Papa. Pero, binibrainwash na ni Sister Marlene Kaya ngayon, pag tinatanong, RJ, tanongin niyo si Sarah Tana, sino maganda? Hindi niya nasasabihin sila, Mama. Bakit? Ang hirap photocopy lang sila Diba? Risograph lang sila. Wala yung ano nila, wala yung mama nila. Kaya gusto niyo i-praise nyo yung magulang nyo. Tayo mga husband, kailan yung last time na sinabi mo sa asawa mo, Han, ang ganda mo? Ay, huwag nyo hihintayin na ibang lalaki magsabi, ang ganda mo. Delikado. Mas maganda kung ikaw magsasabi. Kailan yung last time na binilhan mo yung asawa mo ng gusto mong damit? Di ba? Tayo mga lalaki, meron tayong prepared na damit, di ba? May prepared tayo na kulay, di ba? O pag bumili siya ng damit, binilhan mo siya ng damit na yung talagang kulay na gusto mo. Tapos pag sinuot niya, sabi mo, ang ganda mo. Para kang nung una pa kitang nakilala. Kailan yung last time? Ay, mga white din, kailan yung last time sasabihin mo sa asawa mo, you're the best na naging, hindi ako nagsisisi, ikaw na pangasawa ko. Walang duda, no? Kailan yung last time? Alam niyo kung minsan, itong problema sa atin, napakadaling sabihin. Pero bakit hindi natin sinasabi, tama? Diba? O, kailan nyo huling hinalikan ng asawa nyo? Mga anak, kailan kayo huling humalik sa magulang nyo? Ay kapag mga bata pa yan, kiss papa, kiss ka agad dyan, no? Alam ko minsan natutuwa ako sa yung mga anak ko, malilit pa sila Binibiro ko yan ko minsan, pag narinig nila kiss papa, kikis yan. At natatawa ang asawa ko dahil tulog na tulog yan. Pag narinig nila ako, tulog as in tulog. Kiss papa. Pag narinig nila yon, parang wala pa sa sarili. Babangon niyan para mag-kiss. Hindi ako nagbibiro, tanongin niya asawa ko. Babangon niyan para mag-kiss. Sabi ko, enjoy ko na ngayon habang bata sila kasi pag dalaga na yan, kahit sabihin mo yan, baka punasan pa. Pero isang bagay na natin, learn to appreciate yung parents, learn to appreciate your husband, learn to appreciate your wife. Let's learn to appreciate our pastor, man. Let's appreciate, ito pang isang bagay. Kung paano nyo irespeto si pastor. Church, pakinggan nyo lang to. Ganun nyo irespeto ang asawa niya. Ako nasasaktan ako kung minsan, may mga tao na parang binabaliwala nila kapag ang nagsasalita si Ma'am Dina. Pero isang bagay, pastor's wife yan. Kaya natin tinawag ng pastor's wife. Hindi yan ibang katawan, kundi sabi sa Bible, ang dalawa pag nag-asawa na, iisa na. So, kung irirespeto mo yung wife, nirirespeto mo
yung pastor. Amen? Kaya ako isang bagay na maririnig nyo sa akin, madalas yung maririnig sa akin ko, yung tinatawag ko siyang ma'am. Dati ang ma'am ko sa kanya, M-O-M, kasi nakatira ako sa kanila. Ganon, pag nagtitext ako, pag nakikita nila. Pero ngayon, in respect, kahit ano-ano, ang palagi ko i-address ma'am, as in madam. At kapag may mga pastor's wife na dumadating sa church, tinatawag ko silang ma'am. I-respeto nyo yung pastor's wife. I-appreciate natin ang bawat isa. Amen? Amen? So tayo manila, let's pray. Diyos, sa